Normal na panghihinaan. Normal lumulungkot. Pero maging malakas ka sa panahon na mahina ka. Hindi pwede magpakita ka lang ng malakas ka kung kailan malakas ka. Isa ka lang ordinaryong nilalang. Gusto mong mabago buhay, kailangan mo maging extraordinary. Yung kaya mong maging matapang sa tuwing natutuwag ka. Kaya mong maging malakas sa tuwing napanghihinaan ka. Kaya mong gumawa ng solusyon sa mga bagay na problemado ka. Kasi madaling magpakita ng malakas sa tuwing malakas ka. Pero mahirap magpakalakas sa panahon na mahina ka. Alam mo kung bakit maraming tao nagigipit, nauubusan, nawawalan? Kasi maraming tao, ikaw mismo, hinihintay mo na may emergency bago ka kumilos. Hinihintay mo muna na may urgency sa'yo bago ka kumilos. May urgency man o wala, kumikilos ka kahit anumang panahon o sitwasyon. Comfort, napakasarap na pakiramdam. Alam mo lang kung ano yung pinaka nakakatakot sa comfort. Yung makaramdam ka ng masarap. Alam mo yung parang nasa malaya ka. Yan ang pakiramdam kapag nasa comfort zone ka. Pero hindi mo namamalayan, unti-unti habang nauubusan ka, yung problema mo, naiipon kung kailan may emergency, kung kailan may kailangan, tsaka kumikilos. Tama, mali. Nandito ka sa comfort zone. Dumating sa punto may problema ka, nandito ka na. Tingnan mo kung kailan may problema, tsaka kikilos. Kaya makakangat ulit siya. Tama, mali. The problem is, kapag nandito ka na ulit sa comfort zone, nananatili ka na lang, nandiyan ka na. Ulitin ko, nandito ka sa comfort zone. Nagka-problema ka, nandito ka. Gumawa ka ng paraan. Kapag nasa comfort zone ka na ulit, nandiyan ka na naman. Nasa ang sitwasyon ka man sa dalawang yan. Gumagawa ka, gumagalaw ka, kahit naabot mo yung comfort zone mo, tatanggalin mo yan para mas maabot mo pa yung pangarap mo. Alam mo sikreto? Comfort. Tanggalin mo sa sarili mo comfort. Yan ang magpapabagsak sa'yo. Yan ang magpapahirap sa pamilya mo. Simula ngayon, wala kang comfort, pero mararanasan mo yan. Pero pag dumating sa punto at maranasan mo na yan, huwag ka dyang mag-focus. Ma-comfort ka dahil nahirapan ka, magpapahinga ka. Labas mo ng bahay, walang init, bakit nasasakyan ka? Nahirapan ka, pupunta ka ng ibang bansa. Yan yung masarap na nako-comfort ka. Pero pagkatapos ng mga bagay na yan, pag uwi mo, back to reality, humataw ka ulit para hindi ka maubusan, para hindi ka bumalik sa kahirapan. You deserve a better life. You deserve a better future. Deserve mong mabago buhay. Pero kailangan, do deserve your better future. Gawin mo kung ano yung deserve para sa'yo. Palaka! Ilagay mo ngayon sa isang mainit. Papakuluan mo yung tubig. Kaya maka-absorb ng init niya. A-absorb niya yung init, pero habang umiinit ng umiinit, hindi niya na kinakaya. Hanggang sa dumating sa punto, mamatay na yung palaka. Anong punto? Nakaka-absorb siya. Maraming tao, nahihirapan, may problema, minsan na-absorb, nagiging masaya kung anong problema niya. Hindi niya na pinapansin. Ang problema na natili kang masaya kung nasan ka ngayon. Darating sa punto, mahihirapan ka, pero kaya mong i-absorb yung hirap mo. Ang problema, kapag hindi ka gumawa ng paraan, na comfort ka kung nasan ka ngayon, darating ang panahon, gusto mo mang umahon sa taas, gusto mo mang tumalon, papunta doon sa gusto mong puntan, hindi mo na kaya. Bakit? Pagod ka na kasi. Huwag kang gumalaw kapag may urgent lang. Huwag kang gumalaw kapag may emergency lang. Huwag mong hintayin yung emergency at urgency. Create your own urgency. Huwag maging urgent sa'yo yung emergency. O hindi yung hospital. Hindi yung gamot at utang. Ang maging urgent sa'yo, pangarap mo para sa pamilya mo. Ako po si Christian Faith Alcorcon na nagsasabi, create your own urgency. Yun lamang po at great morning po sa inyo lahat. Salamat po sa Diyos.